Hindi ko nga alam kung anong itatawag ko dito sa niluto kong merienda. Tawagin na nga lang natin siyang banana crunch kasi nga crunchy siya guys pagka kinagat mo. Ang ingredients pala nito ay yung flour or harina. Tapos nilagyan ko lang po yan siya ng puting asukal or sugar. Konti lang kasi nga yung banana natin guys, yung saging is matamis. Tapos nilagyan ko lang po yan ng konting pampaalsa. Kalumit po yata yan yung tawag dyan guys kasi parang dalawang klase ng pampaalsa, di ba? Nilagyan ko nga lang po yan ng konti. Alam nyo guys, wala pa nga dito si nanay, inutusan ko siya. Nakisuyo ako na magpabili ng saging doon sa labasan kasi kaninang maaga pa eh. Wala pang halos nagtitinda. So, kaya sabi ko kay nanay, balikan na lang. Kasi alam nyo naman ako guys, pagka namamalengke, super aga ko pang namamalengke, kala mo mauubusan ng paninda doon sa talipapa. Kasi nga guys, pagkatanghali na sobrang init na. At yan, pwede nyo na rin po yan lagyan ng food color. Pero ako yung binili ko guys, yung ube condensed, matamis na yan siya. So, ang ginawa ko, yan, hinalo-halo ko na lang. Dahil nga po marami pala ito yung nailagay kong flour, nagdagdag na lang po ako ng tubig para mahalo siya lahat at yan mag-mix po. Halo-haloin lang po natin. So totoo lang guys, maganda ito pang benta or pang business sa mga bata kasi gustong-gusto nila yung mga ganito, 'di ba, yung mga matatamis. Pero ito pansamantala, pang merienda po muna namin to guys kasi yung mga tao dito sa bahay mahilig kumain. Yan, kagaya ko, mahilig din sa mga matatamis. Tingnan nyo nga, oh. Yummy-yummy na kaagad kahit na wala pa yung saging. So mamaya konti nga guys, dumating na si nanay at sabi niya nga, konti lang daw yung nagtitinda ng saging kaya medyo nahihirapan siya mag-inikot-ikot kasi nga wala din po siyang service. Paan niya lang po yung ginamit niya guys kaya sobrang tagal. Medyo nainip na ako kaya pinrepair ko na nga po ito. Sakto-sakto lang din po pagdating niya. Kaya lang yung saging na nabili niya guys, ganyan yung parang ano siya, medyo manibalang pa yung tawag dyan. So, ayan, pwede na rin yan siya. Sabi ko nga po kay nanay, tignan niya ako kung paano ko gawin para pagka umuwi siya doon sa kanila, sa bahay nila, pwede niyang gawin to guys para sa mga apo niya or pwedeng maging negosyo ng anak niya, turuan niya kasi kung paano ko ginawa, panoorin niya na lang. Kaya yan, nakatingin talaga siya guys. At yan nga po yung ginawa ko after ko nga pong ma-slice. Yung pag-slice ko guys, yung pwede mo siyang itusok doon sa may stick ng barbecue. Ganun po kasi yung gagawin ko. So, ang ginawa ko yan, hinalo ko na lang doon sa harina na mayroong gatas kanina na minix-mix ko lang yan siya. So, medyo malapot na nga. Kaya, nahirapan ako. Kinamay ko na nga, guys. Ang hirap kasi haluin, malapot masyado. Tapos, after ko nga pong matuhog-tuhog yan siya sa mga stick, nilagay ko na nga po yan dito sa Tupperware na nilagyan ko ng breadcrumbs, guys. So, madali lang to gawin. Kung gusto nyong matuto ng ganito ng pang business, ganito lang yan siya guys. Alam niyo, nilagyan ko to ng breadcrumbs para malutong siya mamaya, crunchy pagka kinain natin. So, ayan, inisa-isa ko na nga lang pagka ikot-ikot dito sa ating breadcrumbs para maganda yung pagkalagay guys, tingnan nyo. Diba? Malambot na po kasi yung ibang saging pala. Akala ko guys, manibalang pa yung iba. Yung iba pala sa balat lang, pagka kinat mo na siya, malambot na, kaya natatanggal sa stick. So, ayan, yan na yung result ng ilagyan natin ng breadcrumbs, guys. Pero marami pa nga yan. So, make sure lang, pagka lulutuin na natin at ilalagay natin sa kawali, sobrang init na ng ating mantika sa kawali. So, ayan, after ko nga pong i-prepare na lahat-lahat, so doon natin to guys lulutuin sa baba kasi nga matalsik sa mantika. At saka, alam nyo naman pagka dito sa taas, matrabaho yan. After ko nga pong i-pray over ang mantika, at inalam ko talaga guys kung talagang mainit na, saka natin ilulubog yung nga ginawa natin na tuhog-tuhog na yan na nilagyan natin ng saging. Alam nyo naman tayo mga Pinoy talagang madidiskarte, di ba? Basta pagkain ang daming style. So, ayan guys. Pero sa totoo lang, masarap yan guys. Tinikman ko yan siya. Sobrang crunchy. O, ayan. Konting ano lang naman, basta mainit na, hindi yan magtatagal dyan sa mantika, guys. Basta, wag mo lang ding iiwan dahil tiyak masusunog yan siya. So, habang niluluto nga po natin yan, iikot-ikot po natin yan para pantay yung kanyang kulay at hindi masunog. So, ayan, sabi ko sa inyo, tanggalin natin yung mantika para hindi siya oily. Patuluin lang natin ng konti, tapos guys, konting lamig, palamigin. Pero masarap yan siya pag may init pa, konting init lang. Nagluluto ako ng merienda ng mga tulog. Alam niyo ba kung bakit dito ako nagluluto ng merienda, guys? Para yung mga talsikan ng mantika is free kung saan nila gustong pumunta. Ito, ganito lang naman guys ang niluluto ko. Walaan nyo kung ano yan. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung gaano kalutong yung ginagawa kong merienda na yan. Sarap niyan. Ganito siya guys pagka hindi pa naluluto. At ganito naman pagluto na, crunchy. Sarap. Sarap.
At alam nyo ba guys, yung natirang flour, nadiskartehan ni nanay kasi nga po, di ba, medyo marami siya. Inilagyan niya na nga lang po ng itlog kasi meron na rin siyang gatas. So, ginawa ni nanay, ayan, ginawa niyang pancake. So, pancake na kulay violet. Dahil nga sa sobrang dami, nagbigay na po kami doon sa aming kapitbahay. Siyempre, share your blessings. Talagang hindi po namin mauubos yan. Sa ngayon, isinanay lang muna ang tagahatid. At sa susunod, si Yayam naman. So, paano ba yan? Bukas na naman ulit. Mabay po.